Alam niyo ba na meron napakagandang shrine dito sa loob ng Nagasaki City? At ito naman ang pupuntahan ko ngayon. Ngayong araw nga ipapakita ko naman sa inyo ang isa sa pinakasikat at talaga namang dinarayo ng mga turista. At isa na nga ako. At ito nga pala yung Suwa Shrine. Pinakakilalang shrine dito. Matatagpuan pala ito sa isang maliit na bundok sa northern part ng Nagasaki City. With history of almost 400 years na. O di ba may trivia pa? Madaming interesting spot na makikita rito sa loob nito. Kaya naman nagka-interest din akong pasyalan to. Kaya tara, samahan niyo ako. Sa Nagasaki Station pala ako bumaba ngayon dahil dito rin naman malapit yun. Pagkatapos lalakarin ko na lang mula Eki hanggang doon. Malamig pa rin naman dito hanggang ngayon kaya mas okay maglakad kaysa mag-taxi pa ako. At isa pa para na rin naman ma-exercise ang mga paa ko. So yun, bali ang unahin ko palang puntahan yung yung Suwa Shrine. Maganda ron eh. May temple dun eh. Kaya puntahan ko muna. After nun, pag medyo dumidilim na, pupunta na ako ng Mount Inasa. Kasi mas maganda yung night view ron eh, kaysa sa ganitong oras. Nilalakad ko na lang. Malapit lang naman. Nakababa na ako sa sa Iki. Kaya lakad na lang ako. Sa totoo lang, ang sarap talaga maglakad-lakad dito sa Japan, lalo na sa mga city na ganito. Dahil maaliw ko sa mga makikita mo. Kaya nga kahit nag-iisa ako, okay lang. Dahil enjoy ko naman. Kaysa may kasama ka nga, di naman kayo magkasundo. Parang kayo, paano kayo maglalakbay na magkasama kung magkasalungat ang gusto nyo? Kaya mas mabuti pang isa na lang, wala pang sakit sa ulo. Ang ganda ng kalye, no? Parang sa Baguio. Nakarating na nga ako, at ito nga pala itsura niya. At ayan yung ipakita ko sa inyo. Kaya let's go. Ito pala yung major shrine dito, with its iconic 277 steps stone staircase. Kaya umakyat na nga ako at sabay montage dito. Pagkatapos, nagugas ako ng kamay ko bilang respeto sa kultura nila. At may nakita rin pala ako, hindi ko alam kung anong tawag dito. Hinawakan ko lang saglit, pampahaba rin ng video. Tapos umalis na rin agad ako. Maya-maya pa, umakyat naman ako dito. Totoo lang, kinikilabutan ako dito eh. Kasi ang tahimik, tapos nag-iisa lang ako. Tapos ang lamig pa. Buti na lang may dumaan na magandang babae, kaya medyo lumakas yung loob ko. At may dumating pa ulit na magjowa. Ang ganda nilang tingnan, kahit may edad na sila. Kaya naman ito, minontage ko ulit para mas maganda. After ko nga pala i-video yung paligid, bumaba na rin ako dahil pupunta pa pala ako sa Mount Inasa, doon sa bundok na sinasabi kong babalikan ko. Ayun, baba na ako. Lipat na ako ron sa Mount Inasa. Medyo dumidilim na ng konti rito kaya kaya lipat na tayo ron. Na ko naman nalakaran ko naman na yung pinaka parang yung mga shrine, yung mga tori. Pagbaba ko ay nakakita ako ng bendo. Total malamig kaya nagkape ko. Tamang upo muna dito. Ang gaganda ng mga shrine sa temple, no? Ito talaga yung kumbaga landmark ng Japan. At kilalang kilala yung bansa nila dahil sa mga yan. Yung mga dating napapanood ko lang sa TikTok, ayun nagpupuntahan at nakikita ko na. At ang matindi ron, nahawakan ko pa. Kaya ikaw na nanonood nito, ituloy mo lang yung pangarap mo at ituloy mo lang din yung pag-apply mo. Malay mo one day, isa ka na din sa mga makakapunta sa mga lugar na tulad nito. Yung mga ganito kaganda at kalinis na lugar, dito mo lang yan makikita. Dahil medyo hapon na din at papadilim na, pupunta na ako sa Mount Inasa. Lalakarin ko na lang pala hanggang Ropeway Station dahil kabisado ko na din naman papunta doon. Madami pa ako ipapakita magagandang lugar sa inyo kabayan. Abangan nyo lang. Kung nagustuhan nyo to, pakipollow nyo na rin pala tong page ko. Libre naman. Abangan nyo nga pala yung part 2 nito. At hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Salamat sa panonood mo at maraming salamat sa ilang minuto.